Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tels Fishard. And for today's video ay mag-a-update ulit tayo sa ating fishard. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-shoot mga gar. Although updated naman yung ating pag-upload ng video, pero mga pre-recorded video na po yun. And medyo natigil tayo sa pag-shoot nitong mga nakarang araw kasi nagkasakit tayo. Nagkatrangkaso tayo mga gar, kaya hindi tayo masyadong nakapag-update dito sa ating fishard at hindi tayo masyadong nakapag water change maintenance kasi kailangan muna natin magpagaling. Syempre hindi natin pwedeng pwersahin yung ating sarili. Today pala is Monday, July 15, and again hindi ko alam kung anong araw ko ito ma-upload, pero again today is July 15, Monday, and yesterday Sunday. So mga hapon nagkaroon tayo ng medyo kalakasan ng kaunti at nakapagpalit tayo ng tubig sa ating mga isda. Ayan. So na-maintain natin ng kaunti, although may iba na hindi natin naabot, pero inuna natin yung mga kailangan talaga na kailangan palitan kumbaga. So ngayon mag-update tayo. So pasensya na kayo mga gar sa ating boses kasi hindi pa tayo masyadong gumaling. Napuwersa tayo siguro at siguro dahil sa panahon na rin. Kilala kong kaliskis mo, oy. Mag-update lang tayo ngayon mga gar ng ating mga ginawa dito sa ating fishard kahit tayo ay may sakit kahit pa paano gumagalaw-galaw tayo ng paunti-unti para pawisan din tayo. Makakatulong din kasi yon para maibsan ang init ng ating katawan na dulot ng lagnat. So dahil dito napawis-pawisan ng kaunti at bumilis-bilis ang paggaling. So praise God sa ganong pangyayari. So before tayo mag-continue magpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga nanonood sa ating mga videos sa lahat ng mga new subscribers natin, mga old subscribers natin, sa mga returning subscribers natin. Thank you sa inyong suporta mga gar. At sana ipatuloy nyo suportahan ang ating channel until na ito'y lumago pa at nakatulong rin sa iba. Ayan. So unahin na natin dito mga gar yung ating blue panda. Ayan. Kung mapapansin nyo mga gar, konti na lang talaga sila. Kasi nung Saturday I think tumuloy yung gustong magpa-reserve sa atin. Kaso nga diba hindi tayo tumatanggap ng reservation. Pero tumuloy si Gar taga Las Piñas, tumuloy siyang bumili. So pinilit natin yung sarili natin na makapag-pack dahil nga sayang yung opportunity na nandito siya sa Pasig na maihahatid natin sa kanya and sayang din kasi yung SF so trinay natin talaga pinilit natin na makapag-pack at maihatid sa kanya, and kumuha siya nitong ating blue panda. So kukonti na lang talaga sila, so sayang na yung space na kinakain nitong tatlong male na to. So ang ginawa ko, kinuha ko na siya at nilagay ko na dito. So kung may bibili nitong ating blue panda, huwag kayong mag-alala mga gar kasi etong ang tatlo na yan ay walang defect yan or hindi yan sila kal. So good yan sila, goods as breeding quality Ayan, tapos pinag-partner ko na sila para kung bibili man kayo masundot na nila. Ayan. Ito na lang talaga ang pinaka-available natin Kung mapapansin nyo, ganyan lang yung sizes nila. Ayan, tatlo na lang yan. So hindi ko alam kung kaya pa yan ng tatlong trio. So kung may gustong kumuha niyan ito na lang talaga yung available natin na pwede muna nating ibigay. Ayan. So update na rin tayo dito sa ating last batch ng full gold. Ayan, kung mapapansin nyo sila mga gar, ang bibilis talaga nila lumaki. Ayan, ang sisiba nito kumain ng to be fix. Unfortunately wala tayong to be fix ngayon kasi Wednesday pa daw yung stock ng ating pinagkukuhanan na magandang klase ng to be fix. So Wednesday pa, so antayin talaga natin yon. As for now, pain muna tayo ng frozen moina at feeds kung sakali yung ating max flow na ginagamit. Ayan. Tapos ito pa rin yung ating last batch ng Santa Claus. Ito yung mga maliliit simula nung hiniwalay-hiwalay natin yung mga malalaki at mga maliliit medyo gumanda yung tubo nitong mga maliliit dahil hindi na sila naaagawan. Ayan, nagkakaroon na sila ngayon ng katawan. Tapos yung mga malalaki dito na as in puro na sila pantay na din sila, lumaki din sila. Ayan, naging pantay din yung tubo nila, gumanda din. Tapos yung ating female na MSSBT, ayan na sila kung mapapansin yung mga gar. Ayan, malapit na talaga yan. Ayan, gumaganda na sila. So ang purpose kasi na bakit hindi pa rin natin, actually pwede na to mas malalaki pa nga to sa full gold kung tutuusin. Ayan, mas malalaki pa sila sa mga ina-out na sa mga kinukuha ng mga gar natin na full gold. Actually mas malalaki pa to sila, pero hindi pa rin natin nilalabas kasi gusto kong ilabas sila na good size, as in good size talaga. Ayan,
Kasi pipilian ko pa rin to ng magiging breeder ko. Kasi nakapag-decide na tayo mga gar, no, i-maintain natin ang MSSBT at yung ating full gold na line. Tapos nandito yung full gold natin na mga last batch na male. Ayan. So siguro plano ko no, kung wala man akong mahanap na full gold no, na mapagbibilhan ng mga female, kukuha ako dito ng female no, na breeder. Tapos dito ako pipili ng breeder na male kasi para hindi magkapatid. Ayan. So yung nandun kasi, yung nandun, no, kapatid niya yung nandito. Ayan. So, itong mga lalaki na to, maganda yan. Dito natin sila ipapartner dito. At saka dito. Yan. So, silipin natin yan mamaya. No, dito ko naiisip na kumuha ng breeder na male. So, pipili na lang ako dito. Kaya pinapalaki-laki ko pa ng kaunti. Kaya tumigil na rin ako sa pagbebenta no, ng full gold. Dahil pipili ako ng breeder. Kaya nung nakaraan, no, sige benta lang ako dahil gusto ko nga sanang itigil na yung line to at magpapalit ng bagong line. Kaso nga, siyempre may nakapag-suggest sa atin na ito nga yung fast moving natin. So, kailangan natin to i-maintain or i-improve pa, no? At least nandito yung breeder na to. So, yun nga, napag-isip-isipan ko, pwede rin, no? Kaya ito, magkukuha tayo dito ng breeder. So, nandito pa rin yung iba nating mga full gold na mga maliliit, no? Yung mga nabansot dahil hindi natin hinihiwalay dati. Sinasama lang natin yung malalaki sa maliliit, kaya naagawan sila parate, nababansot sila. So ngayon na nandito na sila, yan, nakaka-recover na yung kanilang mga body. Yan, no? So nandito na sila. Tapos yung mga malalaki natin na sizes ng full gold, yon dahil may mga kumukuha talaga kahit sabihin natin na juvie sila, no, na matatagalan kayo niyan mag-breed, matatagalan pa kayo mag-antay. So may kumukuha pa rin kasi sila na lang daw magpalaki. So wala tayong magagawa kasi yun nga ay blessing din naman, no? Alangan ng ipipilit natin na wag pagbentahan kasi nga blessing lang din naman, no? Hindi naman natin pwedeng tanggihan yung blessing na dumadating. So ito na lang sila, konti na lang talaga, no? Nasa 5 na lang ata yan or 6. Yan sila. So maliliit na rin halos, kaya tinigil ko na rin talaga. So kung may magkaka-interest no, ng full gold natin, so antay-antay na lang muna mga gar. Palalaki-lakihin muna natin ng kaunti. So kung isang buwan yan, goods na yan. Tapos dito nandun nilipat mga gar kasi na-empty na to eh, di ba? Yung sabi ko dati, sa last video natin, sabi ko na pag nakuha na yung mga feeder koi jeans natin, no, may empty na. So empty na to at ito na empty na rin to. So nilagay natin dito no, yung iba natin mga full gold. So andito na sila. Yung medyo maliliit na rin to, papalakihin din. So may nakahalo ko yan dyan na male na halos hindi pa naman labas yung kanilang pagiging male. So lagay ko na lang muna dyan para hindi sila masyadong ma-delay, no? Kasi pagka tinanggal mo sila, mag-a-adjust na naman yan sila, so madi-delay na naman sila. Tapos dito yung medyo malalaki na full gold na all female na talaga to. Ayan. Maganda yung response nila nung nilagay natin sila dito kasi hindi na wala yung kanilang pagiging masiba kumain. And parang gusto nila yung lugar na to dahil malumot nga tong lugar na to. So dito muna natin sila nilagay. Ayan. Para hindi rin sila masyadong makaukaw. Dyan sa taas. Tapos yung RDSS natin na first batch at second batch na fry, no? Na nandito dati sa ilalim yung second batch natin na RDSS na fry na 7 piraso. So kinuha natin at pinaghalo dito sa first batch kasi halos same lang naman yung kanilang sizes. So hinalo na lang natin. So kung mapapansin nyo, no, nagkakaroon na ng markings yung iba. Ayan. At nagiging black na rin yung katawan. Ayan, paunti-unti. So sana mag-develop yung kanilang mga red dragon snake skin, no? Kasi yun ang kanilang strain. Sana mag-develop at sana konti lang yung magiging culls or mas maganda wala, no? Ayan. Ito yung mga first batch and second batch natin na pinaghalo. Tapos pagdating naman sa breeder natin sa RDSS, andito pa rin sila at mga maiilap pa rin. Ayan. So actually meron na yan dito fry, no? May mga pailan-ilang fry ako nakikita dito. Kaso dahil sa kanyang kasukalan at nagkaroon nga tayo ng sakit nung nakaraan, so hindi natin nabigyan ng panahon na hulihin, no, yung mga nandito na fry. Pero pag nagpapakain ako, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng mga BBS dito sa gilid, no, para makain ng mga fry. At napapansin ko paminsan-minsan, no, nakikita ko na dumadaan yung fry, medyo may kalakihan na sila. Mabilis sila lumaki dahil nga dito sila pinanganak, no? Hindi na sila wala ng adjustment na nangyari. So lalaki talaga sila dito. At pansin ko, no, buhay na buhay pa rin yung ating mga breeders dito. At sa sunod na lang siguro natin ito na weekend, no, kukunin, no, try natin na harvestin ulit tong mga
halaman na to and para makuha natin yung mga fry, no, na nandito. Tapos yung mga nandito natin, yung isang tryo natin, no, ng Santa Claus. So ito na sila. Maganda yung response nila nung pinag-pair natin silang tatlo dahil malakas sila kumain at halos hindi sila natulad doon sa una nating nilagay na umilap. So maganda yung response nila at feeling ko, no, may may egg na tong babae, no. Yung mga female natin dito ay nasundot na kasi lumaki na yung kanilang mga tiyan. And sana mag-fry na ulit tayo kasi wala na tayong fry nito ng mga Santa Claus natin. Halos karamihan ay mga good size na at mga juby na. So dito sa ating isang tryo, no, hindi tryo to, quadro ito kasi apat na babae yung nandito na non-ribbon na male at ribbon na mga female na Santa Claus. So nagkaroon na ito ng fry. Kaso ang problema nga dahil first time, no, at bago lang ito, mga bagong breeders tapos maliliit pa, 6 lang yung nai-drop niya, no. Hindi ko alam kung sino yung nag-drop sa kanila. Baka itong pinakamalaki, no. Nag-drop siya ng 6. So nakuha natin 6 na piraso. At we are hoping, no, na doon sa 6 na yon ay magkaroon ng ribbon na fry. So hoping lang tayo sa ganon. Tuloy-tuloy pa rin itong total maganda naman yung response ng mga to. Hindi sila nagkakasakit, no, at masiba sila kumain. Yan. Tapos yung ating breeder dito, no, ng P-Dirt. So hindi sila masyadong makain, no, sa Moyna. Siguro dahil hindi gumagamit ng Moyna yung breeder na pinagbilhan natin ito. Yung kinakain nila ay BBS talaga, no. Hindi. Gusto mo mamaya ng 45? Ang kinakain nila ay to be fixed. Kaso ang problema nga, hindi tayo nagpapakain ng to be fixed na sunod-sunod. Ginagawa natin ay sa gabi lang, no, or minsan sa umaga lang, ganun. Basta pag nakapakain tayo ng to be fixed ng isang beses sa isang araw, sa susunod na pakain sa kanila ay ibang uri na naman ng fish food. So ang pamalit lang naman natin ay Max Flow and Frozen Moyna. So mas maganda ang response nila pag ang pinapakain natin ay to be fixed. Pero pagdating sa Moyna medyo mabagal. Kaya siguro dahil doon, no, sa adjustment nila sa pagkain, medyo mabagal yung kanilang laki ng mga tiyan nila. Kaya ang titignan mo, no, maliliit pa rin sila and hindi ko na nga napapansin yung isa. 3 female na lang ang nakikita ko at 2 male. Tapos yung isang male parang nandoon. Hindi ko alam kung may problema ba yan siya, no, or baka nagtatampo dahil hindi siya gusto ng 3 kung babae, no. Tanga talaga. Nagtatampo siya, no. Nagsusunod siya sa gilid, ayan. Ay nako. Tapos yung mga male natin, no, na mga pinili na mga Santa Claus, so nandito sila. So yung mga natitira dahil nga nabili na, no, yung pag may bumibili kasi sa atin, yung binibigay natin, yung mga lumalabas na yung kanilang mga red coloration. Kasi dominant kasi talaga dapat sa isang Santa Claus gapi, no, pagiging red, or dapat lumalabas na yung kanyang pagiging red. Kasi sa gapi talaga, lalo na pag may red coloration lang, huli talaga lumalabas yung kanilang pagiging red. So tulad niyan, ganyan, late siya. So pag tumagal ng tumagal, pupula yan siya ng pupula. So napapaisip nga ako, nagagamit ng Watchupong kasi ang Watchupong ay nagpapadevelop ng red coloration, no, ng ating mga isda. Kasi mabagal, no, ang red coloration na lumalabas dahil siguro hindi nada-direct heat ng sunlight. Tapos mostly sa mga natira natin ng mga Santa Claus na mga male, no, mga kung hindi pulang-pula, no, medyo may pagkadilaw. May iba naman gusto nila is madilaw, pero mas Santa Claus kasi naman Santa Claus yung may red na coloration. Ayan. Kaya tumigil din ako sa pagbebenta ng Santa Claus kasi medyo dilaw na yung mga natitira. Tapos nandito yung iba, ayan, mapapansin nyo. So nagiging nag-against the light. So intindihin nyo na lang. So nandito yung iba natin. Tapos nandito, ayan. At mapapansin nyo, merong pulang-pula, tapos merong medyo maputi-puti na madilaw-dilaw. So, mas maganda sana kung mag-develop pa yan pagiging pula nila. Kasi yun ang mas magandang Santa Claus. Kasi yun ang mas Santa Claus na Santa Claus, parang ganon. So, sana nagigets nyo ako mga gar. Ayan. Yun. Tapos meron pang ang dilaw na dilaw talaga. Ayan, parang full gold. Ayan. Siguro, ano yan siya, no? Ewan ko lang kung magiging pula pa yan siya. Kaya, ayan, tinigil ko muna. Kaya sinasabi ko wala akong male ngayon na Santa Claus. Marami akong female pero yung male medyo tagilid kasi nga medyo madilaw-dilaw na yung mga natitira.
Kasi hindi naman na sila yan mga jubi eh. Actually, mga good size na rin sila halos. Kaso nga, yun. Medyo madilaw. Ano, ulit-ulit. Tanga talaga. So, itong isang hilera na to, ng mga 2.5 gallons, no, hanggang sa baba, no, so mga Santa Claus. Tapos ito Santa Claus din yung laman. At ito Santa Claus din to. Kaso dito ay halo pa to, no, meron tayong female dito at meron din tayong mga males. Ayan. So, hindi ko pa yan nabibigyan ng panahon na paghiwalayin kasi malalaki na sana eh. Ayan. So, nawalan kasi tayo ng lakas nitong nakaraang weekend dahil sa sakit, no, natin, no, nagkaroon tayo ng lagnat lang naman, no, trangkaso. Ayun, at praise God kasi binigyan na tayo ng konting kagalingan, no. Ayan. So, mga beta natin nandyan pa rin, di pa rin yan nalilinis. Ayan, thriving sila na mabuhay dyan sa maduming tubig. So, pasensya na talaga mga gar. Dahil hindi natin sila inabot, inuna natin yung mga gapi. Ayan. Tapos, dito, mga gar, ito yung ating first batch ng P-Dirt Koi, no? Yung P-Dirt natin na may Koi genes. So, pinag-pair natin yung dalawang P-Dirt Koi na lumabas. So, ito na yung mga result, no? First batch nila. Ayan. Mga jubi na, mga gar. At kung makikita nyo mga gar, oh, pulang-pula yung kanilang mga ulo. Although maraming lumabas na hindi mga koi or mga walang cap, pero may mga lumabas na may mga cap at magaganda yung pagkakakap nila. So, pasensya na kayo doon sa isa na yan, no? Napangit yung langoy kasi ewan ko ba sa kanya, nag-pre-diving yan kahapon. Nakakagigil ka. At nakita ko na siya dyan sa simento. Mabuti hindi ko siya naapakan. At nakuha ko pa siyang buhay, pero ganyan na siya palangoy-langoy na. Nakakatuwa talaga siya. Nag-pre-diving, akala niya siguro malapad pa yung tubig sa labas. Heist, walang kontento kasi. Tapos ito naman yung first batch ng ating HBRRT. Half black, red rose tail, no, na binigay sa atin. Binigay lang to sa akin yung breeder nito. Kaso nung huli niyang pag-drop, no, na tipok yung parent, yung babae, no, na tipok. So yung kailang tatay is yung nandun, no. So actually nakukulangan ako sa buntot nito eh, nakukulangan ako sa buntot nito. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Pero malay mo, no, kasi nung binigay sa akin, yung parent nito ay halos ganito lang kaliliit. Tapos pinag-pair ko na. So siguro dahil birinid ko kaagad, hindi nag-develop yung tunay nila na potential. So dito, dahil ito hindi ko to ipagbibirid agad-agad, tingnan natin kung maganda yung magiging resulta. Kasi kung mapapansin nyo, mga maliliit pa sila, jubi pa lang sila, pero yung buntot nila, ayan na, oh, bilog na, no? So, hindi ko alam kung malalapad pa yan kasi 'di ba pagka HB RRT dapat medyo malapad, no, yung buntot nila na parang nagkukulot-kulot kasi red rose nga, 'di ba? Ewan ko lang kung ito ba yun siya o yun ba yung minimin ko or iba naman to klase pero HBRRT pa rin, ganun. So sana may makapag-comment o makapag-correct ng ating realizations or speculations, no. Will you please repeat it? Tapos yung nandito natin, ayan, malalaki na. Actually makikita ko na yung ibang mga male dito. And plano ko to ihiwalay, no. Ihiwalay ko to mamaya siguro after ko magpakain. Kasi nakikita ko na mayroon ng mga male, no, na visible. Tapos dito natin sila ilalagay, no, sa dating lagayan ng ating feeder, no, para makapag-develop na rin sila kaagad na hindi na sila doon makipagbardagulan sa mga babae natin. Ayan. Tapos yung nandito na anong laman nandito dati, Blue Panda, ito yung tinanggalan natin tapos nilagay na natin doon. Ito na lang natira dito ay nilipat na natin dito yung latch bats ng ating HBRRT. 20 mahigit, no? Dito natin sila nilipat para bumilis din yung kanilang laki dahil madami sila, hindi sila pwedeng mag-stay sa maliit lang na lagayan. So, dito na sila. Tapos, yung ating MSSBT na male dito na nilagay at saka yung dito na male din na nilagay. Tapos, yung nandito, no, na male din na nakalagay ay tinanggal na natin. So mapapansin nyo wala na silang mga laman kasi nandito na yung iba. Ayan. So nandito na sila, no, ang gaganda. Ayan, no, ang lalapad. So may punit lang yung isa pero okay lang din naman yan kasi pwede naman natin yung gawing breeder kasi kung mapapansin nyo itim na itim siya. So pag-isipan natin yan or gawin nating freebies syempre kung may bibili.
Kasi kung ibibreed niya lang naman, magagamit at magagamit niya yan dahil kung makipansin nyo, ang lapad ng buntot na pwedeng gawing pamaypay ng lola nyo. Ayan, oh, di ba? Kitang-kita yung snake pattern sa katawan. Maliit pa yan, pero snake pattern ng ganda na. Ayan. So, pwede naman yan pang freebies or sa breeding lang naman eh. Pag breeding kasi, kahit punit-punit yan, basta nandyan yung pagiging MSSBT at maganda yung kanyang pattern, yung kanyang buntot, yung kanyang dorsal, no? Pwedeng-pwede yan ipang bibreeding. Tapos yung MSSBT natin doon ay nandito na rin na iba. Yung mga male natin, ayan o. So hindi lang masyadong kita dahil gabi ngayon. So ay dito na 10 piraso yan dito. Tapos dito ay 9. Yun. Alam ko 10 din to dati pero nawala yung isa. Ewan ko kung saan napunta. Kasi ni-reset na natin to mga gar. Tinanggal natin yung mga laman dito, no? Tapos binabad natin to sa methylene blue ng isang araw, kaya namatay ang lahat ng mga snails na nandito. Tapos yung mga buhay tinanggal na rin natin, so halos wala na siyang snails para hindi mabilis dumumi siguro, kasi napapansin ko pag may snail ang bilis talaga dumumi ng ilalim. So try natin na walang snails. Ayan, so nandito na sila, kitang kita na sila parate. So sa susunod natin na video, try natin na umaga, no, yung shoot para makita natin lalo sila. Ayan, no. Yun. So, hindi pa sila masyadong active dahil nanibago sila siguro sa kanilang lagayan. So, monitor natin ito ng maigi dahil bagong lagayan, no? Siyempre, baka mamaya magkasakit. Doon kasi stable na sila doon, tapos ginalaw pa natin. So, isa yan sa mga kailangan natin i-consider talaga pag naglilipat-lipat tayo ng mga isda. So, tingnan natin kung magkakasakit, no? Kasi parang may wiwiggle, pero mabilis lang naman yan solusyonan, no? Water change lang naman yan. So, every 2 days natin to papalitan ng tubig hanggang sa maging stable sila siguro. Ayan. So, kaya natin dito nilagay para ma-monitor din natin at mapili. Kasi isa to sa mga gusto kong ibalik, kumbaga. Kasi gusto ko na sana bitawan eh. Pero parang nagugustuhan ko talaga, nagagandahan ako sa kanyang itsura. So, gusto ko siya i-maintain na lang, no? Ayan. Pipili ako dito ng magiging breeder na male. Tapos sa mga female, no, pipili din ako para maging breeder. So, tapos ilalagay natin sa mga bakante natin doon. Kasi dito tayo naglalagay ng mga pang-breed natin. So, may bakante din sa dulo. Tapos may bakante din doon sa dulo sa ilalim. Ayan. Tapos, yung mga fry natin dito, no, andyan pa rin sila. Ayan. Hindi pa rin natin sila masyadong nalilipat kasi nga, ang inuna natin kahapon ay maglinis nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapaglinis. Ito lang yung alos prioritize natin na ilipat agad, no. Dito natin sila nilagay sa bakante dito sa gilid, no. Ayan, no. Ayan. So, 'di ba 20 plus to sila mga gar? Dinagdagan natin sila ng mga 6 na piraso. Kasi ito naman yung ating breeder dito na napakalupit, nag-drop naman ng 5 piraso, tapos sunod na araw 1 piraso. Ganun kalupit, 'di ba? Napakagaling. Ay nako. Ang lalaki ng mga tiyan, tapos yun lang ang nagiging drop. Siguro nakakain nila, hindi natin agad napapansin, no? So sayang talaga. Kaya di ko alam kung anong gagawin ko. Pero ewan ko, parang gusto kong palitan yung male eh. Ayan, no? Nagaganyan-ganyan kasi yung male. Siguro dahil masyadong malapad yung buntot niya, no? Nahihirapan siya kaya hindi siya masyadong nakakasundot. So parati lang siya dyan sa gilid. Lilipat siya doon, lilipat siya dito. Tapos yung female andyan. Yan sila. Siguro para makasundot itong male, lalapit pa sa kanya yung mga female. Ewan ko dyan. Ay nako. So konti yung drop nito. So dinagdag na lang natin dito. Hinalo na lang natin, no? Kasi konti lang din naman, kakain pa ng space. So dito na lang muna, saka na lang natin paghiwalayin pagka magiging isda na talaga sila. Ayan. Tapos tulad nga ng sinabi ko nakaraan mga gar, no, naghahanap tayo ng babae, no, na ABT na 2 piraso. Pero sabi ko nga, 'di ba, meron na akong nahanap. So may nagbigay sa atin, no, ng 2. So binenta niya sa atin ng 150, 2 piraso. So, pagdating dito sa atin, no, ang laki ng tiyan. Ang laki ng tiyan. So, actually, sinabi naman na talaga sa atin, no. Pinakita na rin sa akin yung video.
Hindi ko lang kasi na-video nung pagdating kasi nga wala tayong kalakas-lakas nun. Nilagay na lang agad natin dito. Ayan. So hiniwalay natin dahil malaki nga ang tiyan talaga, seryoso, no? Sobrang laki. So feeling ko manganganak kasi siya. Tapos nilagay natin doon yung isa. Ayun siya, oh. Puting-puti kasi kaya hindi masyado nakikita, no? Pero nandun siya. Malaki yung kanyang tiyan. At parang bubuga na siya. Ayan, couple of days, ayan, oh. Ayan, siguro days na lang ang binibilang yan, bubuga yan. Tapos yung isa nandito. Ito talaga big mama, talaga literal nung dumating, no? So sayang hindi natin na videoan kaagad, no, nung pagdating. Hindi tayo nakapag-shoot ng video. Big mama talaga siya, mga gar. Halos hindi na nga siya makagalaw, no? Nasa gilid na lang siya parate. Halos hindi na siya nagre-respond sa pagkain dahil hindi siya masyadong makagalaw dahil sa sobrang laki ng kanyang tiyan. Akala ko nga may sakit eh. Akala ko talaga, yung duda ko talaga may sakit siya. Pero ayan, oh, papansin nyo mga gar, lumiit yung tiyan niya. Kasi nag-drop mga gar ng sobrang dami. Hindi ko mabilang, sobrang dami talaga. Maliban yan sa mga lumalangoy-langoy na yan, may mga nakadapa pa yan sa ilalim. So hindi lang masyadong kita dahil nga puti, no? Dahil mga albino. Ayan, oh, papansin nyo kung hindi lang malabo yung camera natin. Kung mapapansin nyo, ayan sila. Ayan. So sa ilalim niyan, madami pa yan. Tapos nandun pa yan sa... So ayan mga gar, no? Naputol yung ating video at charge mo tayo ng saglit dahil low-bat yung ating cellphone. Ayan. So cellphone lang kasi ang gamit natin sa pagbibideo as for now. No, kasi hindi pa tayo nakakabili ng ating pang video cam. Ayan, sa dami nito. So ang question lang dito ay kung quality ba or hindi yung magiging produkto, no, nitong ating bagong nabiling mga babae, no, na ABT. So nagkaroon tayo na napakaraming fry ng ABT. Real quick talaga, real quick. So ayan. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga gar, no. Medyo napahaba na natin dahil sa madami tayong sinilip, no? Marami tayong in-update. And actually hindi natin naikot lahat. So sobrang dami pa rin ng isda natin. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga gar, no? Sa susunod ulit. Sana abangan nyo pa rin yung mga susunod nating mga videos and patuloy nyo suportahan ang ating channel Kuya Tems Fishad. So ito yung inyong Kuya Tems na nagsasabi, to God be the glory.